Kamusta, Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang message ng spirit guide mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aries? Merong malalim na koneksyon, may love, bonding, at saka tiwala. Twin flame, na ang ibig sabihin, yung pagmamahalan nyo ng person mo ay mas lalong nag-iinit or may magandang koneksyon. Hindi naman lahat ng twin flame kailangan magkatuluyan. Nasasalamin mo at nasasalamin din ng person na ito yung mga katangian nyo na may pagkapareho. Merong deeper connection at hindi mo na kailangan ipaliwanag pa ang sarili mo sa person na ito. Yan ang message ng spirit guide mo. Kamustahin natin ang love life ng mga Aries. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Page of Cups, 3 of Cups in reverse, at the Hangman. Unahin muna natin yung karir mo kasi ang ilan sa inyo, maganda yung karir mo at saka nai-enjoy mo ito. Pero merong person sa trabaho na hindi siya marunong makisocialize. Puro negative lang yung naririnig mo sa kanya. Umiwas ka sa ganitong toxic na person. Meron siyang sariling problem na kailangan siya talaga yung humarap at hindi mang-istorbo sa iba. Pwede mo naman tulungan itong person na ito sa pakikinig o kaya ipag-pray siya. Iniiwas ka ng card sa gulo. Para sa mga single, ang ilan sa inyo, ang love life mo, nagkaroon ka ng marriage o kaya yung bang pregnancy. Naging single ka kasi ang ilan sa inyo nagkaroon ng problema sa relasyon. Pwedeng hindi kasi marunong mag-commit yung person mo sa relationship o kaya betrayal. Kaya ang ilang single, hindi ka open para sa bagong relasyon. Mas nagfo-focus ka lang muna sa sarili mo. Sa mga nasa relationship, sa umpisa, maganda yung connection nyo ng person mo. Pero bigla na lang siyang nanlamig o kaya kung nangako man siya, hindi niya natinupad. At tingin mo sa ganitong sitwasyon, hindi magpo-progress ang relasyon niyo ng person mo kung hindi siya magbabago. At yung magseryoso ba sa relasyon. Itong next card naman ay anong relasyon ang hanap mo? Ace of Wands, Knight of Swords in reverse, at 10 of Pentacles in reverse. Unahin muna natin ang financial. Kasi ang ilan sa inyo, maganda yung magiging takbo ng financial mo. Meron talagang positibong darating. Ang problema lang, kailangan kasi ng maingat na pagpaplano kung paano mo gagastusin yung financial na meron ka. Kapag wala kasing pag-iingat or plano, yung tagumpay na dumating sa'yo ay magiging maiksing panahon lang ang itatagal. Patungkol man yan sa negosyo mo or sa karir mo. Hindi nasagot ang question ko kung anong relasyon ang hanap mo. Pero ang ipinapakita ng cards, ito yung dapat mong baguhin. Kasi base sa mga cards, merong potential person na magpapakita ng interes sa iyo. Kaya lang nakikitaan ka niya ng pagiging agresibo or mapag-control. At saka ang advice pa ay kung ano man ang komento ng iba patungkol sa iyo, huwag mo silang intindihin.
mas mag-focus ka sa person na nagugustuhan mo. Lalo na't kung single ka naman at malinis ang intensyon mo. At saka single ka man or nasa relationship, merong tutol sa connection nyo ng person. Base kasi sa mga cards, ang ilan sa inyo, yung person na nagugustuhan mo, merong kaya sa buhay. Kasi ang iniisip ng tumututol ay financial lang ang habol mo. At saka hindi ka pang matagalan na relasyon. Meron kasing person na practical. At meron ding person na gusto lang makipagrelasyon pero hindi para sa mas malalim na commitment. Pero ang advice ng mga cards, kailangan sigurado ka sa feelings mo, single ka man or nasa relationship. Kasi may pagsisisi dito, kaya kailangan seryosohin ang koneksyon o relasyon. Nangangamoy mint sa sobrang tindi. Parang nalalasahan ko na din. Ito yung cards na next na mangyayari. 9 of Wands, 6 of Swords, the Devil. Unahin muna natin yung sa health. Kung binibigyan ka na ng signs, kailangan mo nang magpa-test or scan para malaman mo kung ano yung dapat mong mapigilan na sakit. At saka paalala na ito ng mga cards na kung hindi mo maagapan yung sakit mo, matagal bago ka makarecover at may posibilidad na operahan ka pa. Kaya hanggat maaari, una mong pahalagahan yung kalusugan mo para kung ano man yung mga problems mo or sitwasyon ay maharap mo. Sa mga single, meron kang dapat putulin na cycle at saka matutunan na para hindi na ito maulit. Kasi pare-pareho ang sinasabi ng cards na ito na hindi ka pa rin makalimot sa person na pinaasa ka lang. At saka may posibilidad na maulit-ulit ito. Kaya kailangan maging wise ka na sa mga pagpili mo at desisyon. Sa mga nasa relationship or single, yung twin flame, soulmate, kusay ang darating sa buhay mo. Hindi mo kailangan hanapin. Kung may dumarating na potential person, i-entertain mo pero maging wise ka. Na mas unang mahalin ang sarili. At saka single ka man or nasa relationship, merong pera na involved. Dapat hindi puro pera lang yung connection nyo. At ang ilan may physical contact pa pero walang love. May mga Aries na healing pa lang. Pero merong mga Aries na single man or nasa relationship ay ipagtatanggol mo yung sarili mo. Hindi ka na magiging tahimik sa sitwasyon. Ang ilan kasi sa inyo nauwi na sa hiwalayan dahil sa hindi magandang koneksyon. 3-3-3-3. You must go and learn more about yourself and what you can give your partner. Diba nasabi ko na kailangan talaga unahin mo muna yung sarili mo. At saka ang ilan sa inyo nakipaghiwalay na at saka inumpisahan mo ng makipag-date. At saka ang ilan sa inyo nagpunta ka or nasa ibang bansa ka. Maganda yung kapalaran mo eh. Yung love life ang nagiging problema or magulo. Kaya hindi ka mag-i-stay sa ganitong toxic na connection or relasyon. At saka ang advice pa ng mga cards, hindi mo kailangan matakot sa kung ano yung magiging kapalaran mo. Kasi maraming beses kang tatayo para sa sarili mo. Pinoprotektahan mo na yung sarili mo. Itong card na ito, sinasabing magkaroon ka ng desisyon. Kasi ang ilan sa inyo, nakokontrol ka ng person mo or ng ibang tao. Magtiwala ka sa sarili mo at saka marami pang surprises na darating para sa iyo.
Patungkol man yan sa karir mo, sa business, or sa personal na buhay. Itong card naman ito ang nagsasabi na huwag mong ikulong lang yung sarili mo. I-enjoy mo yung buhay mo. At kung meron mang hindi magandang nangyayari sa buhay mo, hindi ito panghabang buhay. Hindi mo dapat ikulong ang isip mo or sarili sa mga negativity, lalo na't hindi naman ito nagmumula sa iyo. Ito naman yung bottom of the deck, 7 of Swords. Na ang ibig sabihin, ito ay progress at saka panahon para mag-heal. Pangatlong card mo na to para sa abandonment, pero huwag kang matakot kasi may bagong simula sa buhay mo at meron din bagong simula para sa love life. Kaya masarapin mo yung positive at yung masayang mangyayari sa buhay mo.